Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Ay nako, Pangulong Marcos, yung mga spin doctor mo, yung mga nagda-damage control about sa admin mo, nako, wala. Kumbaga sa sakit nga is terminal na. Terminal cancer. Ito, sinabi mo about sa cancer. And I quote, when you have to excise a cancer out of such a complicated system. Oh, totoo naman eh. Complicated na yung pinagagawa mo. Surviving ka na lang. Gusto mo na lang mag-survive to finish your term sa 2028. Ano na eh, inept ka na eh. Kumbaga sa ano eh, kulang talaga. Yung pangako mo talagang wala. Sabi mo pa, you need to do some very major surgery. Ano klaseng surgery, Mr. Marcos? Pangulo Marcos? Pinagbigyan ka na ng tao. Pinabalikan ng tao. Nagtiwala kami sa iyo. So, anong pinalit mo? Negative ang dating. Although may mga iba kang mga supporters din na mga naniniwala pa rin. And then kami, naloko mo, we voted for you, nangako ka na itutuloy mo nga yung ginawa ni Pangulong Duterte noon. Continuity, sinabi mo. Sinabi mo pa yung build. O anong nangyari? Wala. Tapos meron pang BBM, build better, more. Ano yung binild mo? Ang binild mo lang yung mga kasamahan mo, yung pinsan mo. Hanggang ngayon, di pa kinakasuhan. Ang kinasuhan na si Saldico. Tama ba yun? Ang sabi mo pa, we may be bleeding now. Talagang nagbi-bleed na ang bayan natin. Samot-sari na ang mga nangyayari sa atin. Yung ekonomiya natin medyo tumatagilid. Pero yung isang spokesperson mo na si Auntie Claire na inconsistent, sabi niya na umaangat ang ating ekonomiya. And then, mga nakaraang linggo na, ang sabi niya, tulungan po natin ang Pangulo para maiangat ang ekonomiya. Oh. Kaya, i-retain mo lang yung si Auntie Claire. Oh, pahamak sa'yo yan eh. Pahamak sa'yo yan eh. Bleeding now. But we will also heal very, very quickly. Ano mag-heal? Lalo nga nasusugatan, lalo na nagbi-bleed. Oh, itong blood control controversy na to, wala. Hanggang sa matapos ka. Hanggang sa matapos ang termino mo, nakatatak pa rin sa amin yan. May exception, yung mga vlogger mo nga, na di umano may nawawalang 50 million pesos sa PCO, na di umano pambayad dapat yun, nag-vanish yung 50 million. Saan napunta yon? Dapat itanong mo kay Auntie Claire eh. Di ba? Kaya ano ka na lang, gusto mo na lang mag-survive talaga para matapos mo ang termino mo. Kaya medyo tagalid na. Unless, Mr. Marcos, Pangulong Marcos, yung pinsan mo, yan ang gusto namin ulo. Ang sabi pa nga ni yung nag-resign na si Babe Singson, yung sa ICI na kasama doon, commissioner ba yun? Ang sabi niya, yung mga naiimbestigahan lang, mga price. Kumbaga sa price, mga appetizer lang. Wala yung main course. Oh, paano yan? Oh, meron pa tayong mga babae kong topic sandali lang. Okay, wala na. Terminal na talaga itong situation natin, mga kababayan ko. Yung mga PR mo, mga palpak yan, binabayaran mo pa yun pera ng taong bayan. Yung mga spin doctor mo, mga palpak. Alam naman namin yan na nagmamalinis ka eh. So, PR nga ika nga para to build up, para
yung ibang tao maniwala na, ay siguro may pag-asa pa tayo kay Pangulong Marcos. Sabi niya, ang sabi pa nga ni Atty. Larry Gadon, yung bobo, si Pangulong Marcos ang pinakamatalinong Pangulong na nakilala ko. Bobo! Ang dali lang. Ito, second topic natin mga kababayan ko, mga titos, mga titas. Yung December 3, isang obispo, ito na, a bishop who officiated a Thanksgiving Mass inside the House of Representatives on Wednesday after December 3 went off the cuff in his homily and asked congressmen and leaders to stop their corrupt ways. Father, hindi natatablan yung mga congressman na yan. Yung iba, may mga matitino ng mga congressman. Pero yung iba, talagang talamak na. Sabi nga ni Pangulong Marcos, cancer na, bleeding na, pero madali raw magamot. Kalokohan po yan. Ang mga ibang congressman natin talagang makakapal ang muka, hindi na nahiya. Tapos yung leader nyo pa, yung dyan sa Malacanang, nagmamarinis pa. Imposible hindi niya alam, mga kababayan ko yan. Ginagago nyo kaming mga Pilipino, mga hayop kayo. Sorry, hindi mamura eh. Hindi ko, sana may mangyari talaga, pero ano na lang to. Para makasurvive nga lang si Pangulong Marcos, ay nag-hire siya ng mga PR firm, mga spin doctor, o para luminis man lang. Pero sad to say, Pangulong Marcos, yung ratings mo, satisfaction rating, daus-dus na naman, 21%. 21% lang ang nagtitiwala sa'yo. Sino mataas? O di yung pangalawang Pangulo, hindi ko na i-elaborate yan eh. Kukontra ni Anti-Claire yan eh. Yung magaling, yung good communicator na palengkera, mga babayan ko. Hindi ko na alam kung tatablan yung mga congressman na yan. Pati yung mga senador na rin. Ano na rin yan, isama nyo na rin. May mga corrupt din dyan eh. Kaya, good luck na lang sa ating mga babayan ko. Talagang nagbi-bleed na talaga tayo. Nasa ICU na tayo, mga kababayan ko. Tapos sasabihin ni Makoy na pwede rin mahil yan na mabilis. Di ipakulong mo yung pinsan mo para mag-heal tayo. Kasi kaya natatakot ka na huwag kasuhan yan si pinsan mo, ay baka ikantakan yan. Sige ka. Yun lang, mga babayan ko. May part 3 pa to. May isa shoutout tayo ha. Sandali lang ha. Makita nyo ng aking G na mukha. Sabi ni Ate Ruby at ni Cherry. Sandali lang. Ito na, mga kababayan ko, mga titos, mga titas. Huling bahagi po. Last part. Nagka-shoutout tayo ha. Sana kumpleto na to ha. Si Ate Ruby Vlog, si Tisay Cherry, Ma'am Shipe, Evelyn Official, Oxy, Elisa Deus, si Shinshin, saan ka na? Mirna Alcantara, Pretty Bones, Teacher Bones, Professor Bones, mga kababayan ko, Pretty G.I. Jane, Smiley Face Channel, Kapango Vlog, Tugang Michi, Shirley Mendrano, Mamarin Official, Amrena Vlog, Missy Rosco, Koki Hero, Mark Anthony Briones, Franz Billy ng Los Angeles, Ken Russell, US Pinoy Adventure, Mayang Vlogs, Jovan, Kim, Nanay Eva, sino pa ba? Emilia Brosas, Log TV, Doc Jude, Cecil Bacus, Kaligatan TV, mga kababayan ko. Wala na ba? Minsan nakakalimutan ko yung iba eh. Basta,
Yung Friday kasi may nakalimutan ako pero yung Monday, ang binati ko sila Cecil at saka sila Kaligatan. Wala na ba? O yun ang mga babayan ko Yung unang part 1 and 2 about kay McCoy and yung isang pare na sinabi ng mga congressman na huminto na kayo sa pagnanakaw nyo. Oh. Father, hindi hinto ang pagnanakaw. Maski ang presidente po, matitino, hindi panahon ni Pangulo Duterte nga may nagnanakaw pa rin pero minimal lang. Itong susunod na Pangulo, kung sakaling si BP Sara, sana ma-minimize naman. Ang problema kasi itong Pangulo natin nakaupo ngayon, talagang min-maximize nila ang pagnanakaw, mga kababayan ko. Hindi na daang milyon, hindi na daan bilyon, kundi trilyon na mga kababayan ko ng pinagnanakawan tayo mga hype. Paki-like and share lang po and then subscribe. Salamat po, ingat, bye.